Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at lubos na paniniwala sa mga ganitong practice. Kung ang nilalaman ng paksa o video na ito ay labag sa iyong kalooban, mga naging karanasan at paniniwala, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Sumagi na ba sa isipan mo kung papaano kayang baguhin ang mga simpleng object o bagay na ito ang iyong buhay? Isipin mo na ang mga sikreto sa kasayanahan, proteksyon at personal na paglago ang paggamit ng mga pangkaraniwan na bagay lamang, gaya ng bawang o isang simpleng susi. Sa video na ito, tayo ay magtutungo sa mystikal na mundo ng isang pang-araw-araw na talisman na siyang may taglay na kapangyarihan upang baguhin ang ating realidad mula sa pag-akit ng kayamanan sa pamamagitan ng cloves hanggang sa pagbubukas ng mga pinto para sa oportunidad sa pamamagitan ng susi. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din at i-click ang bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong mga epektibong ritual na nagawa ko, naranasan ko at ngayon ay ibabahagi ko na sa iyo. Lilinawin ko sa iyo ang mga practice na ito ay hindi mga pamahiin. Ito ay isang gawain ng pagsaset ng mga intensyon at pagmamanifesto ng iyong mga hangarin. Sa loob ng 5 dekada ay baka mapasalamatan mo pa ako sa pagbabahagi ng sikretong ito na siyang akin ng ihahayag. Ito ay 3 paraan para ikaw ay maging protektado, umakit ng pera at kasaganahan. Normal lang sa buhay na minsan tayo ay nasa itaas o minsan namang nasa ibaba. Ipapakilala ko sa iyo ang isang ancient technique na siyang humaharang sa negatibong vibration, na siyang nakakasama sa iyong pinansyal o kaperahan, na siya naman talagang nagpapahirap sa iyo. Maging mindful at protektahan ang iyong sarili. Maging handa sa pagkatuto ng isang simpleng tradisyon na siyang humaharang sa negatibong emosyon gaya ng galit at inggit. Napapansin mo ba kung bakit ang ilan ay nagsasabit ng bawang sa kanilang bahay, lalo na sa kusina? Ito ay sa kadahilan ng ang bawang ay hindi lang nakakapagpaalis ng negatibong enerhiya, kundi ang mga ito ang siyang nagpapanatili sa prosperidad at kasaganahan. Ngayon ay hayaan mo akong ibahagi sa iyo ang isa ng matagal na sikreto patungkol sa nakakamanghang kapangyarihan ng bawang. Samahan mo ako sa paglalakbay na ito sa pagtuklas kung papaano ang bawang ay pwedeng maging isang shield o pangsalag sa kamalasan. Ang paglalagay ng bawang sa iyong katawan ay hindi lamang isang alamat o matandang kwento. Ito ay lumilikha ng harang na siyang nagproprotekta sa iyo sa anumang masama. Maniwala at maging positibo. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at i-visualize ang isang maliwanag na ilaw na siyang nagdadala ng kapayapaan at kaligayahan. Sabihin ang mga positive affirmations na siyang bumubuhat sa iyo. Mag-focus sa mga aksyong ito. Ang kapangyarihan ng bawang ay na-activate ng iyong matibay na paniniwala. Dalahin mo ito palagi na parang isang tapat na kaibigan. Ito ang siyang magproprotekta sa iyo saan ka man pumunta. Ito ay ilagay sa bulsa o nakatak sa iyong mga damit. Palagi mong bantayan ang mga pangyayari at abangan ang mga positibong pagbabago. Kapag ang bawang ay hindi na sariwa, palitan lamang ito at ulitin ang proseso. Ang isang simpleng clove ng bawang ay kayang makagawa ng mga pagbabago, lalo na sa mga nakaka-stress na kapaligiran na puno ng inggit. Ang isang pinakamagandang halimbawa ay sa lugar ng trabaho. Sa paggamit nito sa araw-araw, ay ipapakita nito sa iyo ang mga benepisyal na epekto nito. Kalaunang ayaw mo nang umalis ng bahay nang wala nito. Ikaw ay masusurpresa sa kaepektubuhan nito. Sunod, ito naman ang isa pa ring simple at powerful na practice. Ang clove ay isang spice o pampalasa na madali mong makikita sa mga supermarket o tindahan. Ang cloves ay kayang mapalakas ang iyong financial luck at overall well-being.
Kumuha ng 7 whole cloves at hawakan mo ito sa kaliwang kamay mo. Ipikit ang iyong mga mata at sabihin ito ng paulit-ulit na 3 beses. Umaakit ako ng walang humpay na kayamanan. Maniwala sa kung ano ang sinasabi mo. Importante na pagkatapos ng ritual ay tinatago mo ang mga cloves sa kaliwang bulsa mo. Ito ay simpleng practice at kayang malalim na magdulot ng impact sa iyong personal na paglago at profesional na buhay. Ang method na ito ay nakatulong sa marami at kaya nitong makalikha ng kaginhawahan din para sa iyo. Sa tingin ko ay dapat na subukan mo din ito at ikaw ay mamangha din sa magiging resulta nito. Ngayon ay tumungo naman tayo sa huling pampaswerte na talagang powerful at madalas gamitin. Ihanda ang sarili na makita kung papaano nito alisin ang kanegatibuhan at magbigay ng daan para sa mga bagong oportunidad. Ang amulet na ito ay ginagawa akong optimistic patungkol sa kinabukasan, na ang bawat hakbang ay napupunta sa isang bagay na nakakamangha. Ito ay parang may pinto na naghihintay na mabuksan. Kaya tayo na. At tayo ay lumikha ng isang powerful charm para sa swerte na siyang laging kasama mo at siyang nagsisiguradong palagi kang susundan ng mga magagandang bagay at tutulungan kang umakit ng kasaganahan. Ang una ay kumuha ka ng susi. Ang susi na ito ay higit pa sa isang pambukas sa pisikal na pinto. Ito ay kayang i-unlock ang lahat ng magagandang bagay na iyong minimithi sa buhay, gaya ng negosyo, ng bahay at lupa, pati na din ng sasakyan. Ito ay maaaring bagong susi o ang lumang susi na mayroon ka na ngayon. Pumili ka ng susi kung saan ay magaan sa iyong kalooban. Ang pagpili sa pagitan ng pila ko silver o gold na susi ay nagdudulot ng maganda sa ritual. Ang mga kulay na ito ay umaakit ng pera at tagumpay. Ang mga ito ang nagpapaganda sa key power upang buksan ang mga pinto sa prosperidad. Sunod ay humanap ng green o berdeng ribbon. Ang berdeng ribbon ay sumisimbolo sa pag-asa at kaunlaran. Ito ay paalaala ng kung papaano ang isang halaman ay umuusbong mula sa lupa. Ngayon ay ibuhol ng 3 beses ang berdeng ribbon at saka ikabit ito sa susi. Sa maraming kultura, ang number 3 ay sumisimbolo sa mga magagandang bagay na papadating. Hawakan ang susi na may berdeng ribbon at malinaw na sabihin ito. Ako ay handa na sa kayamanan at tagumpay. Anumang hugis at laki nito. Ulitin ang affirmation na ito ng ilang beses upang ma-reinforce ito. Palaging dalahin ito. Gawin itong kwintas o ilagay ito sa bag bilang pampaswerte. Ito ang magsisilbing pirming paalaala na ang magagandang bagay ay papadating na. Ito ay iyong isama sa mga gawain mo sa araw. Sa gabi naman ay ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. Ito ay isang powerful ritual. Ang katahimikan at kakalmahan ng gabi ay isang perpektong oras upang kumonekta sa iyong inner self at mag-reflect ng malalim. Ang iyong isipan ay mas receptive sa mga bagong ideya at kapag kalmado habang ikaw ay papatulog na, ay i-visualize ng malinaw ang iyong mga mitiin. Ito ay pwedeng isang malaking bagay gaya ng bahay at lupa o isang sasakyan. Ang pag-visualize sa mga layunin o goals na ito ang siyang nagdadala ng mensahe sa universe. Ang paglalagay ng pampaswerte sa ilalim ng unan ay nagdadala ng isang sikretong mensahe sa iyong isipan. Ito ay ang mga kahilingan at paniniwala na siyang sasakupin din ng iyong mga panaginip na siya namang naghahanda sa iyong subconscious para sa mga magagandang bagay na paparating. Sa araw ay ilagay ang pampaswerteng ito sa iyong bulsa o bag upang ang positibong enerhiya ay samahan ka saan ka man pumunta. Pansinin na kung papaano ang mga sitwasyon ay nabago na. Ang mga nakasarang pintuan ay tila bumubukas na at ang mga oportunidad ay nagsisilitawan na kahit saan. Ang charm na ito ay may kapangyarihan. Pakatandaan na ang pagkakaroon nito lagi na dala-dala mo ay hindi sapat. Ikaw ay dapat na maniwala sa potensyal nito. Basta ito ay subukan mo at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Ibahagi ang iyong mga naging karanasan.
Kapag tayo ay nagbabahagi ng kapositibuhan, ito ay dadami at dadami ang makikinabang sa ganitong uri ng enerhiya. Hindi lamang ito powerful para sa iyo, kundi ito ay transformative sa lahat ng nasa paligid mo. Imagine ang impact ng pagbabahagi ng ganitong mga practice sa bawat tao na napapagaan mo ang buhay. Ay nagiging isang beacon ng liwanag na siyang inaabot ang mas marami ng mga powerful na ritual. Ang paggugol ng araw at panahon kasama ng mga ritual na ito ay nagbibigay sa iyo ng sense of purpose at proteksyon na siya nagbabago sa kung papaano ka nakikipag-interact sa mundo. Ang mga oportunidad ay nagiging mas katanggap-tanggap at ang mga pagsubok o challenges na minsang napakahirap para sa iyo ay kaya mo nang suungin at panghawakan. Hindi lamang ito ang mga pisikal na bagay pero ang mindset. Sila ay nagpapanatili ng isang mindset ng abundance, protection at kapositibuhan na isang totoong game changer. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa paggamit ng mga simbolismo na ito, ang bawang para sa proteksyon, ang cloves na humahatak ng kasaganahan at yaman, at ang susi na siya nagbubukas sa mga oportunidad. Ikaw ay makakabuo ng mas malalim na pangunawa ng kanilang importansya. Ang mga bagay na ito ay higit pa sa mga talisman. Ito ay mga manifestasyon ng mas malaking katotohanan patungkol sa kapangyarihan ng intensyon at paniniwala sa pamamagitan ng pag-focus ng iyong isip sa mga positibong resulta. Ikaw ay aktibong hinuhubog ang iyong realidad. Ang prinsipyo na ito ay kilala sa iba't ibang kultura at mga panahon na siya nag-e-emphasize sa ang mga ritual na ito ay isang forma ng pag-aalaga sa sarili o self-care. Ang mga practice o gawain na ito ay nag-aalok sa iyo ng isang punto na mag-focus sa mga kailangan mo at mga desires na siyang nagre-reinforce sa iyong mga intensyon. Ito ay nagdudulot ng kakalmahan at isang grounding na aktibidad na siyang tumutulong sa iyong ma-manage ang mga stress na dulot ng pang-araw-araw na buhay ng mas maayos at kalmado, habang ang iyong inner world ay naaalagaan, ang iyong outer world ay nire-reflect nito na siyang lumilikha ng isang balanse na siyang umaakit ng mas maraming kapositibuhan papunta sa iyo. Habang sa paglipas ng panahon, ikaw ay nasasanay na sa mga ritual na ito, ay mas mapapansin mo ang mga dahan-dahang pagbabago sa paligid mo. Ang ibang tao ay maaaring tumugon ng mas positibo sa iyo. Ang mga oportunidad ay mas lilitaw at madalas, at ang isang general sense of well-being ay mas tataas sa iyo. Ang mga senyalis na ito ay indikasyon na ang iyong mga pagsusumikap ay nagre-resonate, na ang enerhiya na iyong inilalabas ay nire-reflect pabalik sa iyo sa mga panahon ng mga pagsubok. Ang mga ritual na ito ay pwedeng maging source o pinagmumula ng kakomportablihan at lakas sa pag-alam na ikaw ay mayroong mga kasangkapan upang protektahan ang iyong sarili at akitin ng magandang kapalaran, ay kayang mag-empower sa iyo at siyang nagbibigay sa iyo ng tibay at lakas para kumprontahin ang mga hadlang ng may lakas ng loob. Ito ay napakahalaga sa mga panahon na kasiguraduhan o pagbabago na siyang nagbibigay ng matibay na pundasyon para makatungo sa mga bagong sitwasyon. Ikonsidera ang bawang at susi bilang hindi lang mga object o bagay, ngunit mga simbolo ng iyong paglalakbay at commitment sa iyong well-being. Ang bawat gamit ay nagre-reaffirm ng iyong intensyon na mamuhay ng puno ng kasaganahan at proteksyon. Ang pirmi o patuloy na reinforcement ay tumutulong na ma-embed, matiim ang mga paniniwala o mga belief na ito sa iyong subconscious, na siyang ginagawang isang permanente na pattern ng iyong realidad. Sa paglipas ng panahon, ikaw ay maaaring mas pagandahin ang mga ritual na ito upang mas maging angkop ito sa mga pangangailangan mo at mga kaganapan. Ang mga natural na ebolusyon ay ang siyang nagpapaganda ng kanilang kaepektibuhan, na siyang ginagawa itong mas personal at powerful. Ang susi ay manatiling konektado sa mga intensyon mula sa kaloob-looban ng proteksyon, kasaganahan at kapositibuhan. Ang mga espesipikong mga ritual ay kaya maging flexible
hanggat ikaw ay nagpapanatili ng focus sa mga layunin nito. Ang isa sa mga striking features o nakakaagaw pansin sa mga practices na ito ay ang kanilang kasimplihan. Ito ay nanghihingi lamang ng mga pangkaraniwang kasangkapan o mag-elaborate na mga preparasyon. Siyang mas ginagawa itong abot kamay sa nakakarami. Ang pagiging madali ng pagsasama-sama ng kailangan sa ritual ay ang siyang nagsisigurado na kaya na maging parte ito ng regular na gawain mo sa pang-araw-araw, na siya namang paglaging ginagawa ay nagdadagdag sa kaepektibuhan habang ikaw ay mas lumalalim pa sa mga ganitong gawain. Ikaw ay mas nagiging attuned sa mga enerhiya na nasa paligid mo. Ang heightened sensitivity na ito ay tutulungan kang mag-navigate sa iyong paligid ng mabilis. Ang pagkilala sa mga pagsubok at mga oportunidad, ito ay kaya ding mapaganda ang iyong mga koneksyon sa ibang tao habang ikaw ay nagiging mas aware sa mga enerhiya na dinadala sa iyong espasyo. Ang pagbabahagi ng mga practice na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya ay rewarding. Hindi lamang ito nagpapakalat ng kapositibuhan, kundi ito rin ang siyang bumubuhay sa mga network ng suporta at shared intentions. Ang kolektibong enerhiya ay kayang magpalakas ng epekto sa mga ritual na siya ding nagpapalakas sa sense of community connection. Imaginein mo ang isang komunidad kung saan ang lahat ay nagpa-practice ng mga ritual na ito at nagbabahagi ng kanilang positibong enerhiya. Ang kolektibong mindset na ito ng abundance o kasaganahan at proteksyon ay kayang maging isang powerful force para sa kabutihan ng lahat ng kasali. Ang uri ng komunidad na ito ay nagbibigay ng malakas na support system na siyang tumutulong sa bawat kasama na umabot ang kanilang mga layunin at malagpasan ang mga pagsubok ng mas madali. Habang ikaw ay binabahagi mo ang mga practice na ito, ikaw din ay makakatamo ng katarungan sa iba, gaya ng mga variation at mga teknik mula sa iba. Ang palitan ng kaalaman na ito ay ang siyang magpapayaman sa iyong practice, na siyang nagpapakilala sa iyo sa mga bagong ideya at mga perspektibo. Ikaw ay malalaman mo din ang pagpapanatili ng mga ritual mo na bago at engaging ay nakakatulong na hindi gawin itong isang routine o pangkaraniwan lamang na gawain o stagnant. Sa paraang ito, ang pagsasagawa ng mga ritual na ito ay kayang maging buhay na nag-e-evolve na tradisyon, na siyang patuloy na nag-a-adapt sa mga pangangailangan ng siyang mga sumasali o nag-e-engage sa kanila. Ang dinamiko o pabago-bagong kalikasan na ito ay nakakatulong na panatilihin ang mga ritual na relevant at epektibo, na siyang nagsisigurado na patuloy na nagbibigay ng kasaganahan para sa mga taong papadating. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong journey, tandaan na maging bukas sa mga bagong posibilidad at oportunidad. Ang mga ritual na iyong ginagawa ay isang parte lamang ng mas malaki pang proseso ng personal na paglago at pag-unlad sa pananatiling focus sa iyong mga intensyon at pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Ikaw ay kayang patuloy na umakit ng positibong enerhiya at lumikha ng buhay na puno ng kasaganahan at proteksyon. Bahagi ang mga practice na ito sa iba at panoorin ng positibong enerhiya ay dumadami, na siyang lumilikha ng ripple effect ng magandang kapalaran at well-being habang ang positibong enerhiya ay kumakalat. Mapapansin ang mas malaking transformasyon sa iyong buhay. Ang kapangyarihan ng ritual na ito ay hindi lamang nakadepende sa mga bagay, ngunit ang tinatawag din na collective belief at ang shared intentions sa likod nito. Imagine ang isang typical na araw kung saan ang mga ito ay integrated sa iyong routine. Ikaw ay babangon sa umaga at ang unang bagay na gagawin mo ay hahawakan ng bawang na siyang tabi-tabi mo sa higaan. Ikaw ay pipikit at dadamahin ang enerhiya ng bawang at ikaw ay magseset ng isang positive intention para sa araw na yon.
Ang simpleng aksyon na ito ay ang siyang nagseset ng tone para sa isang araw na puno ng layunin at proteksyon. Habang ikaw ay naghahanda para sa isang araw, ikaw ay maglagay ng clove sa iyong bulsa o sikretong ilagay ito sa iyong bag. Ito ang siyang nagbibigay sa iyo ng sense of security, isang paalaala na ikaw ay protektado mula sa negatibong mga impluensya. Ang sense of protection na ito ay empowering na siyang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa upang harapin ang naunang mga pagsubok na dumating sa buong araw. May mga sitwasyon na kailangan mo ng pampalakas ng loob. Marahil ikaw ay pupunta sa isang meeting o makikipag-deal sa isang mahirap na personal na problema. At para naman sa mga ganitong sitwasyon, ay kailangan mo ng isang clove ng bawang sa bulsa o isang key o susing talisman. Sa paghawak lamang sa mga bagay na ito at pag-focus sa kanilang mga layunin, ito ay kayang makapagbigay ng kakalmahan at lakas na siyang dahilan upang ikaw ay makapag-navigate sa isang sitwasyon ng mas magaan. Sa gabi, habang ikaw ay nagpapahinga na, ikaw ay maaaring gumawa ng sandali o maikling ritual gamit ang iyong key talisman. Hawakan mo ito. Ikaw ay maaaring pasalamatan mo ang mga bagay na nangyari sa iyo sa buong araw para sa mga positibong sandali at pag-release ng anumang negatibong enerhiya. Ang ritual na ito sa gabi ay kayang makatulong na mawala ang mga stress at siyang naghahanda sa iyong pagpapahinga sa gabi. Ang dumadaming epekto ng mga practice na ito, ang isang garlic clove na isang simpleng pampalasa sa mga lutuin ay pwedeng maging isang powerful na simbolo ng proteksyon at resilience. Ang mga cloves ang siyang magpapaalala sa iyo ng iyong kapasidad na makaakit ng kayamanan at kasaganahan. Habang ang susi ay isang pirming paalaala ng mga oportunidad na siya naghihintay, ikaw ay makikita mo din ang mga pagbabago sa iyong mga interaksyon sa ibang tao. Ang mga tao ay mas tutugon sa iyo ng positibo na siyang naaakit sa enerhiya ng confidence at kapositibuhan na iyong pinoproject. Ito ay pwedeng mapunta sa mas matitibay na relasyon sa parehong personal at profesional na aspeto ng iyong buhay na siyang lumilikha ng isang network ng suporta na mas nagpapaganda pa sa iyong sense of well-being. Ang impact ng mga ritual na ito ay kayang umabot lagpas sa iyong personal na buhay na siya nag-iimpluwensya sa iyong profesional na endeavor o simula. Gaya din ang confidence at proteksyon na nararamdaman mo. Ito ay kayang ma-translate papunta sa mas malaking tagumpay sa trabaho at siyang tumutulong sa iyo upang samantalahin ang mga oportunidad at malagpasan ang mga hadlang. Ito ay pwedeng humantong sa pagganda ng takbo ng iyong career, paglagong pinansyal at mas malaking sense of fulfillment sa iyong profesional na buhay. Habang ikaw ay mas nagkakaroon ng karanasan sa mga ganitong practice, ikaw ay matatagpuan mong inspired kang ibahagi ito sa mas nakakarami pa. Ang mga ritual na ito ay kayang makalikha ng isang komunidad ng may kapareha mong isip. Ang pagbabahagi ng mga practice na ito ay isang fulfilling na bagay na siyang hahayaan kang magbigay kontribusyon para sa ikabubuti ng iba. Tandaan na ang pinakaimportanting elemento ay ang iyong paniniwala at mga intensyon. Ang bawang, cloves, at susi ay mga simbolismo na siyang nakakatulong para i-focus ang iyong isipan at enerhiya sa totoong kapangyarihan na nakadepende sa iyong abilidad na mapakinabangan ang enerhiyang ito at idirekta ito tungo sa iyong mga layunin habang ikaw ay nagpapatuloy sa pag-practice ng mga ritual na ito. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang.
This is Fidel Rosario. Thank you for watching.